Magamit sir mga sa pag-vlog. Vlogger kayo? Opo. Wow. Kano lobster? Boss Eduardo Quaton, shout out. Pagaling po kayo. Yon, shout out sa ating mga... Kaya ako, namura na ako ni Idol! Nagbigay sa akin ng ano, yung boots na pang rides. Ay. Daddy Luz. Ay, shout out sa inyo dyan, kata. Yan, si Kagrasaw. Ito ko na ito tawag. Kanina pa siya. Alas 10 pa. Hello, kapatid. Ay, kapatid, kinala. Busy oh. KFF Bruce Cafe. Nandito na naman siya, basa na naman siya ng ulan. Tama lang yung ano, nakararating na, kaya sagsagagad ako. Kaya pala. Share, sila kayo ron, share. Butik pa mat. JP oh. Bye-bye. Boy, Pacho. Love you. Love you. Ingat ah. At ngayon naman mga ka-So Weird ay bunga biyahe kaming dalawa ni Kapanalig. Yang nasa unahan ay si Kapanalig po yan. Papunta kami ng Valenzuela para sa grand opening ng kanilang business. Yung BFF Bruce Cafe. No? So si Kapanalig ay mabagal yan magpatakbo eh. So, oy, sino yung mga naliligong yan? Ano kayo, bakit wala man lang nakahubad eh? Pinauna ko na lang si Kapanalig, no, kasi alam niyo naman ako, medyo makati yung kamay natin pag nakahawak tayo ng manibela, lalong-lalo na ngayon, matagal-tagal din akong hindi nakapag-rides ng malayuan, baby. So, dinaan ko na lang sa voice over itong vlog na to para hindi naman kayo maumay, no. Pero sa part na yan ay naiwan ko na si Kapanalig. Ang bagal talaga nung kasama kong yun. Diretso ba kayo? Tuloy kayo ngayon? Manabutas. Tuloy nga kayo? Si Louie. Hindi nakita ko naman ang post. Kasing kayo dalawa kagabi ah. Sobra, dapat alas 3 kami na madaling araw. Konti lang naman diferensya. Ha? Konti lang. Wala sa alas 3 ng hapon. Sabi ko, mauna ka lang. Iniwan mo naman ako masyado. Ika na muna. Araw. Sabi ko, konti lang naman ang diferensya sa alas 3 ng hapon. Alas 3 mo din, di ba? Sige. Muna kami. Muna ka na. Ha? Mauna na ako? Oo. Baka may iwan kita. Yes. At syempre, shoutout sa ating mga kapulisan ng Nasugbo na nag-conduct ng checkpoint that time. Ayan si Sir Major Mahadas, shoutout kay Sir at sa company, no, sa buong kapulisan na nandyan. Pinapara po nila lahat sasakyan at mga motor. Tinanong lang niya kung saan kami sa Navotas dahil na-assign pala siya sa Tansa Navotas ng 2001 to 2008. No? At yun, so yan lang ang unang checkpoint na nadaanan namin, no, sa Nasugbo, pero marami pa kami madadaan ng checkpoint sa biyahe namin yan. Ayan, so shout out kila Sir and company. Alright. Salamat. Si Sir Major pala si Sir. Pero sa ano sila? Nasugbo. Sabi ko na ba sa ano si Sir? Nung sinabi ko mapunta tayong Tansa ay Nabutas, nagtatanong siya kung saan doon. Alam niya na, sabi ko siguro na-assign sa Tansa. Na-assign niya. Oh siya, tama na ang daldalan. Sige, biyahe na ulit kami. At sa part na yan ay ako na naman ang nauna, no. Si Kapanalig ay nasa likuran ko lang. Pero ang takbo ko ay 40-40 lang, 40-44, 40-45, minsan 50. Pero naiinip na rin ako paminsan-minsan pagka bumubomba kasi. Ayun, si Kapanalig, pinauna ko na siya sa part na yan kasi nga nangangati yung kamay ko eh. Nasanay kasi ako talagang mabilis ang takbo ko eh. Ito kasi sigsag ng Kebyang. So pinauna ko na lang si Kapanalig para
alala na lang ako sa likod. Kasi nga kung ako ang nasa unahan, minsan nakakalimutan ko, nakakaligtaan ko na napapabilis ako sa gasolinador, no. So pagtingin ko sa side mirror ay nawawala na si Kapanalig, so haantayin ko na naman siya. Kasi si Kapanalig kasi takbong pogi lang, no. Takbong pogi lang siya, talagang sobrang maingat siya. Humahataw lang siya kapag diretso, pag clear na clear. Pero pag sa mga ganyang klaseng daan, no, may mga banking talagang maingat siya, no. Kaya ako alala lang ako sa likod. Buong buong biyahe namin diyan ay pinagdadasal ko na sana bilis-bilisan niya ng konti. Dahil sobrang bagal po talaga niya magpatakbo. So ang advice ko dun sa mga nagmumotor, no, o mga bumabiyahe, especially yung mga nagmumotor, kumuha na po kayo ng mga driver's license ninyo para kahit saan kayong sulok ng mundo. Pilipinas lang kasi hindi mo pwedeng mundo dahil yung iba walang passport eh. Kahit saan kayo magpunta sa sulok-sulukan ng Pilipinas, sa uttermost part of the Philippines, ay wala kayong magiging problema sa mga checkpoint, no. Basta may driver's license lang kayo at kompleto lang kayo sa papeles, no. So yung motor ko kasi, mga motor ko lahat ay kompleto po yan, kahit na hindi nagagamit yung iba, no. Talagang nakarestore lahat ng aking mga motor. Yung Bumblebee ko nga, luging-lugi na ako dun eh, kasi hindi ko na nagagamit sa malayo ang biyahe, pero lagi pa rin ako nagbabayad ng restore every year. Yun ang pinakamahal kong binabayaran kasi mas luma na siya eh. Pag habang naluluma, lalong tumataas ang tax, ay ang bayad sa restro tuwing year. Diyan sa part na yan naman ay medyo nainip na ako dahil talagang si Kapanalig ay sa sobrang ingat ay parang ayaw niya nang mag-overtake din sa mga naunang mga motorista na yan, no? At ito na nga, no? Ito na nga, so ayaw talaga. So ako gusto ko na mag-overtake. Ito yung landslide ba yun? May landslide doon na sa nadaanan namin, no? Ayan, so ganyan po siya kaingat. Ayan, nakapag-overtake na, so sumunod na rin ako. Sumunod na ako dyan at yun. Ayan, si Kapanalig. Babaeng rider. Ang galing nga. Ano yun? PCX ba yun? Ayan, so yun, meron pa. Talagang hindi siya nag-overtake ng maingat siya. Pasaway din. At habang binabaybay namin ng kahabaan ng Nasugbo Ternate Road papuntang Kebyang, ay bigla na lang, ay! Bakit may mabaka? At may nadaanan din kaming dump truck na nakapark sa gilid ng bundok, no? So sana okay lang ang driver dyan sa kung ano ba yung aksidente ba yan, or siguro kasi may damage eh. Talagang hindi natin alam kung anong naging sanhi, kung bakit nasadsad yung dump truck doon, no. So sana okay lang ang mga sakay noon, especially yung driver, no. Kung meron mang pahinante, sana ligtas sila. So nung panahong nagbo-voice over ako, ito mismo, itong time na to, sa part na to, wala akong maisip na sasabihin. Papasok na kami ng Kebyang niya, no, papuntang Maynila. Itong Kebyang ay part na ng Cavite, no. So ako hindi na ako masyadong na-amaze sa mga view or sa mga kalsada dito sa kahabaan ng Kebyang, no, kasi 5 years akong dumadaan dyan nung ako ay driver pa. So ang lakas ng ilaw na yun, ang lakas talaga ng ilaw ng ko, yung aking mini driving light, no, mula pa lang Nueva Ecija yan. Ayan, may mga tao na. So, may mga tao na. Kasi Sabado ng umaga, no. Ay, hindi pa, mga alas 10 na siguro, no, late na kami umalis kasi kami ay nalasing. Haha. So, yung sinasabi ko kanina, mga kasubra, na 5 years na ako diyan dumadaan sa Kebyang na yan. Kaya kahit yung mga kalsada, no, ay kabisado ko na. Kaya kahit gabi ay wala na ako maging problema. Basta mag-ingat lang sa pag-drive. At itong part na to ay Siyempre, naiwan natin si Kapanalig, mga kasuward, dahil sobrang traffic. Yun na pala. tansa na kami ng part na yan, no. So meron lang kaming nadaanan na sobrang terribleng napakalupit na traffic, as in standstill, walang galawan talaga halos, na ang mga motor ay pwedeng makasingit-singit. At doon na mga kasoward, no, alam naman ni Kapanalig na talaga ako mainipit sa ganyan. Hindi talaga pwede sa akin yung maghintay ng matagal. So
ako ay nakakasingit-singit naman. Si Kapanalig kasi hindi siya mahilig sa ganun yung mga singit-singit. So, nauna ako sa kanya ng matagal at hinintay ko na lang siya somewhere out there, yung kanina kung saan ay nakahinto ako. At eto na, babiyahe na naman kami ulit. Siya pa rin ang nauna. At eto na naman ang checkpoint. Ayan mga kasoberd. So, ayan mga basutin. Ganyan ang traffic. No, ganyan po ang traffic. Yan. So may checkpoint na naman. Yan. Pasensya. Bag. Na-check na bag? Pa-check na bag? Ano yan? Mga gamit sir, mga sa pagbablog. Vlogger kayo? Opo. Thank you. Sige sir. Meron silang ano mga sir, may operation siguro. So, chinek nila mga kasword no, pati yung mga bag namin. Siguro dahil ang suot ko kasi dyan ay alam niyo yung mga Under Armour ko ng mga jacket tsaka mga t-shirt. Pati aking bag ay parang mga camouflage yun. No? So, chinecheck nila lahat pati yung kay Louie at saka yung ibang mga may mga dalang bag. Siguro may mga operation sila kasi may tinitingnan sila sa unahan eh. Pero talagang maraming mga checkpoint talaga ngayon dahil siguro doon sa mga rally no, so halos lahat ng kanto sa mga bawat barangay, bawat lungsod talagang may mga checkpoint no. So yun ang kagandahan no kapag ikaw ay kumpleto, pag meron kang driver's license at saka papel no, talagang wala kang pangamba kahit saan ka magpunta no. So ganun po ang pagdating sa checkpoint, basta kumpleto lang, wala pong magiging problema. At dito ulit, may checkpoint na naman, no? So, grabe talaga mga checkpoint. Pero dyan, sumigaw na ako, sir, kumpleto ako. Sabi, sige, wag na kitang parahin. Ayan. So, wala na, hindi pa sila pa-break time na siguro yan kasi mag-aalas 12 na yung mga oras na yan, eh. At saka sobrang traffic, no? Ang dami mga motor sa likuran ko. Yan naman ay sa C5 na yan, no? Huminto na kami ng bahagya. Nag-slow down na kami kasi may aksidente po. Hindi na nakuha na aking video, pero kay Louie, mapapanood nyo yun. Kuhang-kuha ni Louie yung aksidente na yun. At ito naman, ito ang resulta ng flood control. Sino kayang contractor dito banda? Malamang yung kaibigan ko na naman contractor ang dumali dyan. Oh, so hindi pa ganun kahalakas ang ulan pero baka naman. At syempre dahil maulan nga inabot kami ng malakas na ulan, pero ang complete vlog ay nandun kay Kapanalig kasi ako kumukuha lang ako ng mga footage lang dahil tinamad nga akong mag vlog pa no. Meron akong ginawa dyan, tingnan nyo. Pak. Syempre kinat ko na yun. Ay, bas nyo ako eh. Dito na tayo. Yon, shout out sa ating mga solid na mga sword. Salamat! Masaya ako, namura na ako ni Idol! Idol, thank you! Ingat din, salamat. Thank you. Thank you po. Thank you. Ay, kita tayo, no? Uy, yeah. Grabe ang aircon dyan. Ay, yung bot! Yung pa namang sulit dapat ngayon. Hanggang ngayon, nandun pa. Ayun, nagpunta ka pa ng Bukana nun, di ba? Tagalian lang talaga ako eh. Tagal. Ang asawa ko taga rito. Taga Valenzuela yung asawa ko. Ano nga yung pangalan mo? Roman. Andaya. Ayun! Hoy, si Boss Roman Andaya ang
nagbigay sa akin ng ano, yung boots na pang rides. Ay. Yan. Ay. Dapat yun ang susuot ko ngayon eh. Yan. Dito lang ako, malapit lang ako rito. Oo. Pero ano, pinanganak ako sa Bukana talaga. Lahat ng Ruiz doon, kamag-anak ko. Kaya noon, kaya kilala ko lahat yung ano eh. Kaya nawili ako manood sa iyo dahil... Ganito na binigay mo sa akin. Tinabi ko lang siya kasi may binigyan din ako ng racing suit eh. Ano, Para pag- kapartner niya. Pag nag-big bike ako, ano, yun ang... Pinabot ko yung kay Jokes eh. Oo, okay din siya. Ang galing ah. Malapit ka lang ito. Diyan lang, kabila lang ng expressway. Oo. Diyan lang. Yun, si Roman Andaya, siya yung nagbigay ng boots. Idol, ano na. So, Salamat ah. Yung asawa ko si Cecil Salgado. Cecil Cecil Salgado. Salgado. Ay, Cecil Salgado. Shout out. nakamotor lang kaya, Idol. Oo, nakamotor lang. Ayun na ba ako dito eh. Ano kasi kami, inabot ng ulan Ibig sabihin sa Kalaka kayo galing. sa Nasugbo. Dumaan kami dun sa ano pa, sa C5 kami, sinubukan namin eh, C5. Ayun, layo ng inikot namin. Layo mo talaga. C5 kami. C5. Tapos congressional. Professional. Katulay. Kaligaw-ligaw pa kami. Dapat ka-board kayo. Mga pulipart pa magpunan na no, diretso lang. Buka ko lang. Nalo kami na taga pag kabagan ng katak ko ni Louie. Lalo pag kasama mo doon si ano, si Daddy Homes, 40-40. Ayun, sakto sa dati. Biyaan. Kabagan lang yung katak ko sila Daddy Homes eh. Nasakit daw yung video. Kapunan ko ah? Daddy Los. Ay, shout out sa inyo dyan, Gata. Yan, si Kagrasaw. Ito ko na ito yung tawag. Jomon. Isa-isa natin. Siya. Bay, dali mga kalabay. Mavi TV. Mabi. Mavi TV, oh. Ano ka na? Yung monetize ka na rin. Oh, monetize na rin. Uy, nakasahod na. Hindi pa, sahod pa lang. Ah, yun. Si Tatay Ruben. Tatay Ruben, lagi ko na shout out sa ano? Sa YouTube. Ayan o, Tatay Roberto Conchero. Shout out po, mga taga-Bukana. Anyway, Dennis Salgado po. Dennis Salgado. Dennis Salgado. Pero wala ka YouTube. Wala po. Shout out sa kanyang asawa si White Cecil. driver pa lang ano, white Cecil. driver pa lang. Oo. Si Mark Jowaray. Yun o. Solid yan, solid. Ito yung paano ba? Harold po. Harold. Harold. Ha, si Harold. Pero wala kang YouTube. Shout out kay. Po ako kasi naghihintay dito. Kanina pa siya. Alas 10 pa. Noona 8:30. Ah, 8:30. Nabiruin mo, alas 3 na ngayon. Grabe. Dito lang. Sige. Salamat sa ano, pagbunta. Meron pa tayo sa... Dito meron pa tayo mga solid. Iyon o. Solid na solid. Oo. Yan si Sir Amador Lawrence. Nasa shoutout ko na rin siya sa YouTube. Hello, kapatid. Ay, kapatid, kinala. Kanyang business. Na nagsiselos na sa akin. Wala na, maghapon na. Ang laki ng TV ko, bumili pa ako ng TV. Dati ako mga W eh. Sige, okay na po. Dubai. Dubai, pero matagal na. Nag-uwi lang ako kasi nagka-problema eh. Ano, 12 years. 12 years ako. Umuwi ako 2022. Ano, laki ng TV daw doon. Pinapanood ang aking mga Oo, vlog. ganyan na alam eh. Kagabi yung update sa Amihan. Oo. Salamat. Ang galing ng ano nila. Number 1 yung kung ano fans niyan. Number 1. Oo nga, binati ako kanina. Kilala na kayo. Oo. Kasi kakukwento ng papa niya. Meron po tayong kakainin na ako. Oo. Anak yun. Si Anilu. Partner niya sa negosyo. Hi kay Ma'am Anilu. Honey? Hanilu. Wow. Ang best friend sila ni Busy oh. Yan. Business nila ni Budang at saka ni Hanilu. Ito. May ano bang BFF? BFF Bruce. Yan na lang. Oo. Yan. Dito yan sa Valenzuela. BFF Brew. Brew lang, walang S. Doon o, di mo makikita. Saan? Signage. Yun! BFF Brews Cafe. Dito lang yan mga customer sa Valenzuela sa... Anong saktong address ito? M. De Los Reyes. M. De Los Reyes. M. De Los Reyes Street.
Number. lang yung ano, Gente. Ha? Bas... Gente de Leon yan dyan eh. 2470 na. Ay, sige, ingat, ingat ha. Hanapin nyo lang yung bahay ng mga kasord sa tapat. Grabe, luma-luma. Ano kaya, no? Oo, mga antik na siguro. May nyango na siguro nakatira dyan. Bay, sa ganito mo nga lang, bay. Gerson. Yun, si Gerson mga kasord, nandito na naman siya. Basa na naman siya ng ulan. Noong nasa Novaliches kami, pinuntahan din niya ako doon. Basang-basa din. Basa din. Ngayon, basa na naman ulit. Walang ulan. Kahit bagyo man, walang makakapigil sa amin. Diba, magkita lang. Grabe, solid. Mong pansin. Solid, solid. Araw-araw ako, biruin mo yung TV namin sa bahay doon, magising na lang ako ng umaga, yung tawa mo, hindi ko mapatay. Gagalit si Messi. Yung kuryente natin. Nagigising. Ay, shout out. Di ba minsan pag sa commercial mo yung sa ad mo na yung tawa mo malakas? Oo. Oh, yun na rin gigising namin. Dito pala. Nagkaligaw-ligaw lang kami kanina pero Ligaw rin kayo? pero hindi na kami dadaan ulit doon ng layo. Saan ba kayo nagano? C5. Pwede. Malapit. Pero pwede di ba? Okay naman yung dala namin. Dumaan kayo sa amin. Congressional. Oo, congressional. Na-traffic lang talaga kami ng malapit. Matraffic din talaga. Tapos dito na rin ang lusot nyo. Dito kami dumaan eh. Dumaan kami ng... Dito eh. Hindi ko lang matandaan yun. Naligaw nga kayo, umikot lalo. Kasi Basta may dinaanan kaming pagkaliit na iskinita. Yung malapit doon sa may intersection ng Smart Connect. Doon sa Mindanao Avenue kami dumaan eh. kung Mindanao Avenue yun, tapos nag-ugong. Yun, ugong ba yun? Oo, ugong Oo, yun. yun, doon. Tapos, Dumaan kayo ng kumawit kayo Inlex. wait, Inlex. Ayun. Tama. Bakit ganun dito kayo man Baka pagdating lang namin dito siguro, hindi namin nakuha na yung dito. So okay yung dinaanan pala namin. Ayos, no? Traffic lang kami. Dito kasi ano din, okay. Dito. Kahit laluwi, kahit dumaan, dito Oo. dire-diretso lang. Nakasama rin ako sa vlog mo, makikita na rin ako doon sa TV. Ay, shout out. Shoutout ko nga pala misis ko. Mrs. shoutout, ikaw na muna magbukas ng tindahan na, nandito ako. Iniwan ko yung susi sa lamisa, itulog siya eh. Susugurin ko na to. Ayan, salamat sa pagpunta kay Gerson. Tara sa vlog ko. Ano ka vlog? mo? Ito po, yung ano, shoutout dun sa ano, yung tatay ng asawa ko lagi nang shoutout. Ikaw? Ang sawab nun? Giselle? Ang yung pinapa-shoutout? Eduardo po, Quaton. Eduardo? Quaton po. Quaton. Ay, boss, Eduardo Quaton, shoutout. Pagaling po kayo. Thank you, boss. May sakit? Nakilala kita kasi nga pag pupunta kami doon, ikaw yung pinapanood. Ay, salamat. May star Sige sa lang. si mama. Ingat, salamat. Ingat ha. Lupit no. Busog na. Ang sarap nito, parang yung pumuputok. Nakabulan nga eh. Oo. Oo ba? Ang sarap yung pagpumutok sa dila. Kakaiba ka, nagulat ako. Sa'yo ako nakatingin mo ganyan. Ang sarap nito, may naputok. Ano yan? Fruit soda. Ito, may pagka... Mayroong naputok mga kasuwad. Kaya para ma-picture ko. Opo. Kayo pa ba? Nakita ko rin. Dito lang po, parada, Valenzuela. Nakita ko lang yung nakararating na, kaya sagsagagad ako. Kaya pala. Picture ko tayo, picture. Kinikilabutan ka. Parang napapanood ko sa vlog na kinikilabutan sila, tataw pala. Pogi, sa cellphone mo. Nakatabi ko ng mga idol, Pogi. Simula, sa umpisa. 1, 2, 3. Ayan, nasa kayo. Salamat po, salamat. Salamat. Sa para. Putar mo na? Oh, nagputol lang kami. Buti hindi mo
umulan na dumating kayo, umulan. Eh, naku ka naman. Nabutan mo sa biyahe. No, maganda nga lang biyahe natin. Sabi ni Gerson. Ano na tayo? Na traffic na tayo ng mga C5. Malayo talaga. Malayo. Pero okay naman. Hindi, mas mabilis yun. Kung sa traffic. Sa traffic na tayo. Pero malayo siya. Sabi mo pa rin niya mag-trip kasi ulit na mo. Ang dulo eh, ang dalawa pa ulit. Sige, sige. Okay, thank you. At yun na nga mga ka-Soward, no? So, kwento-kwentuhan lang kami dyan, picture-picture, mamaya may mga darating pa dyan. Gusto ko lang i-take ang opportunity na to para humingi ng sorry doon sa mga mumaga pa lang ay nag-aantay na sa amin. May mga pumunta pa ng umaga pero hindi na sila nakapag-antay, no? Kasi late kami. Pero yung iba ay mula alas 8 talaga nag-antay na dumating ako. Yung iba talaga sobrang nakaka-touch lang dahil nagpa-picture lang tapos ganun katagal yung inaantay nila. So ang sinabi kasi namin ni Kapanalig ay pupunta kami mga alas 10. Kasalanan ni Nanay Sarak. Nanay Sarak to. Dahil mga kasuwali, nagkaroon ng nalasing kami ni Kapanalig at hindi namin kayang nagising kami ng maaga. Kaya naman namin dumating ng alas 10. Kaya lang hindi namin pinilit na bumiyahe. Naligo muna kami ng dagat at kinondisyon muna namin ang mga sarili namin, kumain muna kami tapos nagpahinga lang ng konti kasi mahirap kasi pag bumiyahe kami ang layo kasi tapos parang hindi kondisyon ang mga katawan namin. So may mga hangover pa kami, so iniiwasan namin ay yung mga aksidente at saka especially yung alam ko kasi na maraming mga checkpoint talaga. So baka mamaya maamoy kami na amoy alak, so baka matikitan pa kami or baka ma-impound pa yung mga motor namin. Sabagay, kompleto naman kami lahat sa mga papeles pero baka mabidyohan ng mga pulis. Siyempre may mga followers tayo, tuwan-tuwa ang mga bashers natin yan pag nag-viral tayo na ay may mga isang vlogger lasing nagda-drive ng mga pulis, di ba? Ngayon ang mga pulis ay recorded na rin yung kanilang mga ginagawa, so naka-video na lahat ngayon. So, mas minabuti namin na di bali nang malate tayo, basta makarating tayo na maayos doon. So, yung aming pagpunta dyan, yung pagpunta ko dyan ay hindi naman yan yung pumunta ako dahil about sa, hindi katulad ng ibang mga ini-invite ako mga kasor na may mga TF yun. Dito wala po yan, wala yan ay kusang loob ko lang talaga na pumunta dahil gusto ko lang magpakita ng support. Gusto magpakita, masuportahan yung business ni Kapanalig. Yan. So, sorry po doon sa mga naghintay ng matagal. Pasensya na po kayo. No, sa susunod ay magiging professional na tayo. Bueno, kung sakaling may mga ganitong mga okasyon na parang meet and greet na rin kasi alam niyo naman, teka wala na akong ibang maisip. Basta I love you, sorry. Ano pangalan tayo? Oh, yan pa yan mo. Ano pangalan tayo? Ha? Ano pangalan no? Roger. Roger! Sila kay Roger! Butik pa hingat pa kayo dyan. Ano, kamusta nasagpo? Ngayon maulan. Maulan. Ang dami mo na doon, yung mga vlogger? Oo, mga vlogger ron, mga taga ron. Buti, malapit lang kayo dito. Doon sa may posting yun lang. Ang galing no, kita. Lupit. Kanina ba kayo? Tama dito yung Roger? Ito po, yung meron namin sa yung si Louie, yung kanyang partner, may nagtayo ng ganitong business, milk tea. Ngayon ang open din. JP oh. Pwede diretso. Yeah. Picture na tayo dyan. Ay, idol, thank you, idol, ha. Salamat sa tulong, idol. Yan ang tunay na pogi. Ito po, okay. Thank you, Idol. Salamat. Saya lang kuya. Saya niya. Ano bigyan natin sa inyo? Pagkasaya na yan. Uwi namin yan, pagka-live na yan.
Salamat. Ingat. Bye-bye. So itong mga clip na to ay talagang dilagyan ko na ng mga voice over dahil tamad ako mag-edit. Pero kung gusto nyo mapanood lahat ng mga pangyayari talaga doon, naka-upload na po si Kapanalig sa mga pangyayari dyan. Isang clip lang kami. At ayan dumating si Ma'am Cathy, kinilig yan sa akin, kinilig si Ma'am Cathy sa akin kasi sabi niya, mas gwapo pa daw kay Dieter Ocampo. Ay, ikaw yung nag-comment. Kamawas mo lang ang comment mo. Oh, may pumunta na. Ba't nagsumbuha ako ng mag-vlog? Yan. Ano pangalan si Sir? Cathy? Iyan. Iyan ako. Balik mo. Cathy. Nag-comment siya sa ano sa... I-post mo na. Habang nagvo-voice over ako ngayon ay malakas ang ulan sa labas, no? At syempre malakas din yung ingay ng aircon. Kaya pinatay ko muna dahil sa gabali, maraming maririnig. Hirap na nga tayo mag-isip kung anong sabihin ko sa voice over. At isang malungkot na balita lang mga ka-sword, no? Habang nag-edit ako ngayon ay medyo meron lang nakakalungkot na balita dito sa aming lugar ngayon. No, pumano na po si Kuya Juni, si Paring Juni, no. Yes, ang tatay nila talsik. No, pumano na po siya ngayon lang mismo. No, so baka mag-live sila Hana or sila Grace habang binuburol yun. So condolence sa family Balasi, no. At so tuloy-tuloy tayo, no. Picture taking ulit. Yan, di ba? So ayan si Dadilos, kung mapapansin si Dadilos, nagvo-vlog yan si Dadilos. Congrats kay Dadilos pala dahil nakaipon din siya ng magandang revenue sa challenge last month, no, nung sa August. Si Dadalos ay isa sa ating mga kabilang sa mga contestant or contenders ng Team Habagat. Hindi siya nakagraduate dahil sabi ni Lord, Dadalos, hindi ka na kailangan gumraduate dahil mayaman ka na eh. Tingnan mo. Yan, si Dadalos po minsan ay ilang beses na rin kaming nagkita niya dito sa Bukana. No, at napaka solid supporter niyan si Dadilo sa akin. Sa mga live ko, present lagi yan. Sobrang grabe ang suporta niya sa akin. Actually, alam ko may babae yan eh. Sana hindi ka awayin ng mismo pag napanood niya to. Pero malamang hindi naman manood yun dahil sobrang haba ng mga vlog ko. Ito ang clip na to, kung gusto ko sanang gusto kong alisin na kaso lang sayang naman. Alam niyo man ako, pag nagpapahaba ng vlog, kaysa naman magbubitaw kayo dyan, ganito na lang, daan natin sa voice over. Ayan, no? So shout out kay Ma'am Cathy, no? At saka kay Sir Ian, no? Couple shirt pa sila, oh. Yeah! Nag-iiyak po kasi. Gusto niya kayo makita. At syempre mga ka-sword, may dumating ulit, no? Kung napapansin niyo si ate, may kasama siyang bata. Yung batang babae po daw ay umiiyak nga daw doon dahil gusto daw pumunta dito. So sobrang nakaka-touch lang, nakaka-amaze, nakaka-proud, no? Tagos sa aking puso't isipan, pati ang kaluluwa ko ay humiwalay ng bagya dahil sa sobrang nakaka-inspire lang, no? Dahil sabi ni ate, ito si batang maliit, no? 7 years old ay gusto daw ako makita, no? So minsan pag may mga ganyan kasi mga bata na napapanood ako at gusto ko makita, siyempre naiisip ko yung ibang mga, alam niyo man ako palamura. So sana pagpasensyahan niyo na ako, sana hindi magiging impluwensya sa mga batang yan, no? Siyempre naiisip ko yun kung may mga batang nanonood sa akin, no? Biruin mo, 7 years old yan, tapos makita nila ako nagmura. Tangina. Ayan. So, thank you very much po, no, sa mga kabataan dyan na pinapanood ako. Maraming salamat. At si Daddy Luz, naka-video pa rin. Supportahan nyo yan si Daddy Luz, mga ka-sword. No, kahit na mayaman yan eh. At yung mga nagpupuntahan mga ka-sword ay ano yan, siyempre, mag-order din sila ng mga product, no, sa BFF Brews Cafe.
So siguro, binanggit siguro ni Kapanalig kung magkano ang naging kinita nila dyan sa opening na yan, no? Baka binanggit ni Louis sa kanyang vlog. So, hindi ko pa alam kung magandang business ba ang milk tea. Depende siguro sa timpla, no? Kasi talagang marami talagang ninegosyo ng ganyan ngayon. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, talagang isa na yan sa pinaka madaming business ngayon sa Pilipinas, milk tea. At syempre may dumating ulit mga ka-Zoward yan. Si Patrick Arcega naman, shout out kay Patrick. Bagong baryo. Ay, hindi pa pala. 1, 2, 3. Diyan naman. 1, 2, 3. Basta pa, 1, 2, 3. Alright! Patrick Arcega. Oh, lagi na na-shoutout! Ay, si Patrick Arcega. Yun, lagi siya na-shoutout din sa YouTube live. Umuha mo na. Ay, sige. Nakakatuwa lang mga ka-Zoward kasi yung mga tao dyan, mula sa umpisa nung pumasok lang kami dyan, ay may mga tao na hindi ko sila kilala sa mukha, no? Ang alam ko lang ay sila ay nanonood sa akin, pero no mga tinanong ko na ang kanilang mga pangalan, saka ko lang na realize na sila pala yung mga shoutout ko, no? Katulad yan ni Patrick Arcega, nasa shoutout ko yan sa YouTube, no? Marami pang mga nauna kanina na hindi ko kilala sa mukha. Syempre hindi naman kami nagkikita, first time pa nagkita, at lagi ko palang nasa shoutout ang kanilang mga pangalan sa aking YouTube channel, especially pag nag-live ako. So magugulat na lang ako kung na yung mga ibang mga nagpa-picture sa akin kapag tinanong ko ang pangalan nila, sila pala yun, no? Na mga na-shoutout ko sa panahong mga nagla-live ako. Yung sa nagutas, yung San Juan, ay anong tawag ko, yung basaan? May nag-comment na sa vlog ko, yung nakait na yun, siguro bodyguard ni Idol. Bodyguard na ni Jappes. Si Kagrasa yan. Kasi nandun talaga yung ano eh. Nandun, binabantayan niya ako eh. Maraming mali kasi. Nawala ka. Nawala sila. Sunod ako sila, Idol. Ay, maraming salamat kay Kagrasa. Siya talagang sumunod sa hanggang muli. Hanggang natapos yung parada. Salamat. At syempre may dumating naman ulit mga ka-Zoward para picture. Parang nasa mid ako. Parang inuubo ako. Yun, sorry. May mga dumating. Ayan si Bossing, pero nag-order lang muna siya ng product, no? Yung milk tea. Meron pang isang nakalimutan ko yung pangalan eh. Basta yan sila, yung dalawang yan ay mga mga sa Toda. Diyan lang sa lugar na yan, no, sa Genti kung tawagin yata to, yung lugar na to, no. Sila ay mga sa tricycle driver, no, sa pag sinabing Toda. Solid din. Napaka-solid din. At condolence din sa kanyang bayaw. Yung bayaw niya ay namatay daw eh. So dapat kasama niya ang kanyang misis dahil solid din daw sa akin yun. Kaso lang dahil nga may patay din sila, so hindi nakapunta dyan, no. So, shout out mga bossing. Salamat sa suporta niyo sa akin. So, kung napapansin niyo, lahat ng mga nagpa-picture sa akin diyan, talagang sobrang solid. Pero halos lahat thunders. And I love it. So mapapaisip ka, grabe no, kung magmura ako, may mga bata. Wag na magmura kasi may mga bata. Pag doon naman ang sa kabilang side ng mga followers ko, solid, thunders naman, huwag ka magmuna kasi may mga matatandang nanonood sa atin, mga masaselan yung mga yan. Eh wala naman akong followers, YouTube, wala naman akong solid na nanonood sa akin mga ka-Zoward pagdating sa mga teenager. Kung meron man, sila ay mga followers ko doon sa Facebook, doon sa mga pa-good vibes, doon sa mga pang-viral, no? Marami doon. Ang kilala naman ako doon, hindi Japper Sniper, kundi as So Weird. So, marami ako na-encounter ng mga kabataan, no? Kahit mga estudyante, na kilala ako bilang So Weird.
Pero yung mga yun, hindi yun solid na nanonood ng video ko katulad sa YouTube. Katulad dito, ayan yun. Oh, sino yung kumuhay? Ako yun eh. Yan, hindi katulad yan. Yung mga nanonood, yung mga thunders na yan, mga kasing idaran ko yan, yung iba mas matanda pa sa akin. So yan ang mga magandang supporters dahil yan, talagang manonood yan kahit mahaba ang mga vlog ko. Hindi yan mainipin. No, hindi katulad ng mga kabataan. Kami ni Kapanalig, yan, halos iisa lang naman lahat ang mga followers namin ni Kapanalig. Kung kilala ako, malamang kilala din si Louie. Dahil halos simulat sa pool, no, sa Bukana, kami naman ni Louie ang talagang mga nag viral sa Bukana. Marami kaming viral video sa Bukana ni Louie sa Facebook, no, kayong mga clip na isda at sa iba pang mga kalukuhan. Marami, ang dami naming nag-viral sa Bukana sa page ko, no. Sa YouTube naman, yung kalakasan ko talaga noon, kami ni Kapanalig din, no. Parehas kami sa Bukana. No, kalakasan namin, naka-experience kami ng malakas talaga na views, no. So, kung sino man nakakilala sa akin, malamang kilala din si Kapanalig. At marami pa kaming mga pinag-uusapan dyan, marami pa mga kaganapan dyan, no. Gaya ng sinabi ko kanina, panoorin nyo lang sa vlog ni Louie, kasi yung kay Louie baka naka-edit ng maayos yun. Ako kasi talagang wala lang, ginawan ko na lang ng paraan to para voice over na lang, dahil yung aking video na yan, mga footage ko na yan, mga clip ko na yan ay talagang nakatayo lang yung vlog ko dyan, dahil ayan, katulad kumakain ako, sarap ng kinakain ko dyan, no. Para lang makuha lang ako ng footage na sa isip ko na rin dyan na baka magbo-voice over na lang ako, kasi parang ang tamad ko nga ngayon mga ka-sword, no, ang tamad kong kumuha ng video. Hindi ko alam, pati sa dagat sobrang tamad ko. Ang mga kasama namin mangingitang dito ay nagsipaglautan na, ang dami na, may mga nahuli na silang isda, may mga nagtutulingan. Ako, lahat ng mga bangka ko nakataas. Bigla akong tinamad, no? Sobrang tamad na, hindi na ako nakapag-update sa bahay. As in, ilang araw na akong walang maayos na upload. Kahapon nag-upload isa, 3 days niya taong walang upload, no? Naka-live naman ako sa everyday naman sa Japper Sniper Official about naman dun sa update ng Team Amihan at saka sa mga gonggong. So, yun lang ang mga ginagawa namin dyan, no, hanggang sa Salamat. Bye, ingat. Salamat. Ingat ka rin sa biyahe. Sige. Hanggang sa muling pagkikita. Sana wala nang ulan susunod. Huwag na sana. Dapat kung hindi ako nabasa, sasabay ako ng nabutas eh. Oo. Oo. Sinama nga nila akong jeep eh. Sabi ko, basang-basa talaga kasi mula ako. Idol, ingat. Sige. Ingat ha. Oo, salamat. Okay. Bye-bye. Pwede na siguro na, no? Saan ka ba Yun. Baka sumabit yung likod. Alright, uwi na. So, pauwi kami ng Navotas. Papunta kami ng Navotas sa bahay ni Kapanalig dyan, no. At malapit na kami sa kanila. So, magstay muna ng overnight lang, dahil yung time na yan kasi ay dibo, no, ng anak ni Kuya Boy Pacho. Yan ang lalaking bading. Ngayon, so pupunta na kami sa bahay ni Kapanalig at papahinga lang ng konti dahil sobrang pagod na kami dyan, dahil alas 9 pa kami umalis ng Nasugbo, no. Tapos inabot kami ng 5 hours yata sa biyahe dahil nagkaligaw-ligaw pa kami dahil sumubok kami ng eksperimentong daan pero napalayo kami. At ayan, yan yung may canopy dyan, yan si Kuya Boy at si Kuya Boy. Happy birthday. Guys, muna kayo. Boy Pacho. Sige. Punta kayo dito ha. Wala, naliligo pa yung mga babae. Ha? Sige. Sige, balik kayo.
At dito ay madadaanan natin ang barko barkong kalsada. Ayan oh. Ang laki ng barko oh. Diyan kami nag-shoot ni Kapanalig noon sa yung aming short film na Titanic. Iwan ko kung napanood ninyo yun. Hindi lang maayos ang pagkapwesto na pala ng aking camera dyan banda no, kasi lumunuwag na yung aking chin mount. Kaya hindi nakita ng buo yung barko. At yan, malapit na tayo sa lugar ni Kapanalig. Medyo naiwan lang ako no dahil nabutulin tong e-bike sa unahan natin eh. Ayan no, nawala na si Kapanalig. Saan na yun? Ang tuloy pala, patak mo lang hayop na yun ah. Yun, ayun din pala. Habol, sniper, habol. Yan, papahinga lang kami sa bahay nila Kapanalig. Ayan, nandiyan na tayo. Iyon o. Sobrang tagal na rin ni Louie dyan sa bahay na yan. Hey. Papatingin ko lang yung motor ko, ingay na, doon tayo. Oo nga no. Girahin mo na dyan. Meron na pala shop dito lang. Dito na lang pala doon. Ha? Dito na lang pala. Okay lang dyan? Sige, salamat. Ang ingay ng motor mo no. Girahin lang. Yaw. Girahin na, punta kayo lang. Oh, galing pa kami na Sugbo. Ah. Thank you. Wala si Kyrie yung pinapad niya. Pumunta kami doon. Sige. Gastos ko, balupin. Salamat ah. Lebas yung sipong ko eh. Hello. Alright, dala tayo. Alright mga kasunod, uwi na tayo. Pre, salamat. Oh. Love you. Ingat ah. Bukas baka makagawa mo na yun. Motor. Oh, ngayon di ba baba na yung makina? Oo. Sige. Oh, ingat ka ha. Bye-bye. At yan ay madaling araw na po yan mga ka-sword, no? Mga 5:30 yan ng madaling araw. So yung pagdating namin sa Navotas nung kahapon ng araw na yan, hindi na ako nakapag-vlog dahil sobrang pagod na talaga. Natulog kami na saglit ni Kapanalig, tapos pagkatapos namin nakapagpahinga ng mga 1 oras, naligo lang, tapos pumunta na kami kay Kuya Boy Pacho. Naki-birthday kami, kumain kami doon at syempre uminom ng konti. First time ko nakainom ulit ng Alfonso. Sa matagal-tagal ako hindi nakauminom ng Alfonso, pero hindi ako tumagay ng marami. Siguro nakainom ng mga 4 na tagay lang ako, no, tapos nakikantahan na din, no. At umuwi kami ng 12 ng madaling araw. At noon na nakatulog ako kay Louie. At ito nagising ako ng alas 5 at 5:30 ay umalis na ako, paalis ng papuntang Nasugbo. So dapat kasama ko si Kapanalig pabalik ng Nasugbo, kaso ang problema ay may problema yung kanyang motor, no, dahil nung umalis kami sa Nasugbo ay talagang masama na ang tunog ng kanyang motor, kaya nung ipina-check niya ay talagang kailangang ibaba ang kanyang makina. Grabe ang malabo, no? Wow. Na, ito siya sabi ko eh, no? Ha. Wow. Traffic. Palengke na lang, palengke. Aga-aga, oh. Ito ang bagsakan eh. Oh. Talaki ito, oh.
Linggo kasi yan ng umaga, no, kaya sobrang traffic talaga sa area na yun dahil alam niyo man Malabon is bagsakan talaga at saka andyan talaga yung mga murang mga isda. So yun na nga, no, dahil hindi nga nakasabay si Kapanalig sa akin pauwi dahil maayusin pa yung kanyang motor dyan, so ako na lang muna at okay na rin kahit paano dahil makakapagpatakbo ako ng mabilis dahil ako lang mag-isa, no. So kapag kasama kami ni Louie kasi ay syempre paalayan ko pa siya dahil si Louie kasi ay katakbong pogi lang yun. Nagka-problema lang ako dyan sa daan dahil basa, dahil umuulan mula sa Navotas hanggang sa nakarating ako na Sugbo, basa ang kalsada. Sunog. Parang may sunog. May mga bumbero eh. Oh. Oh. Oh, nasa labas na yung mga gamit nila oh. Oh. Daming bumbero. Sunog na siguro doon. Saan kaya may sunog? So ayan, no, medyo hataw na yung takbo ko dyan pauwi ng Sugbo dahil syempre gusto kong makarating doon ng mabilis dahil namimiss ko na si JJ dahil laruan ko yun tuwing umaga eh. Paggising nun, lagi kong inaantay yun. Sarap kasi laro-laruin ng bata kapag pagising mo sa umaga. At habang nasa biyahe tayo mga ka-sober, meron lang akong i-share sa inyo, no, na meron kasi akong hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong pakiramdam, no, yung anxiety na ba to? Kasi itong mga nakaraan kasi kung napapansin niyo sa aking mga vlog, ang dami na talagang mga namatay, no, yung sa mga kapitbahay namin ang dami nang namatay. Yung nanay ni Mika namatay, ngayon naman si Kuya Juni namatay, tapos yung iba pang mga kapitbahay namin namatay, no, si Kuya Hino namatay, yung mga followers ko na namatay, yung si killer ni Jumper Sniper ngayon pinaka namatay din, no, napaka solid sa akin yung tao na yun. So alam mo yun, yung parang pag naisip ko yung mga yun, siyempre parang nagkukonek siya sa sarili ko, yung parang bang naisip ko rin sa sarili ko na paano kung, di ba, darating naman tayo sa punto talaga ng ganun, doon naman tayo papunta, pero wag naman sana munang masyadong maaga, no. Kung parang ako nagkakaroon ng pangangamba tuloy sa iniisip ko, kasi iniisip ko yung mga anak ko, di ba, hindi pa sila tapos pag-aaral. Minsan pag si JJ yung pag kaming dalawa lang parang niyayakap ko na ng mahigpit dahil siguro dala na rin ng magpo-40 na tayo eh. Ganun ba ang pakiramdam? Sino mga malapit na mag-40 dyan? Ganun ba ang mga nararamdaman ninyo pag makikita ninyo yung mahal nyo sa buhay, tapos pag may nakikita kayo na yung mga kaibigan nyo namatay na? Sa akin kasi meron ako mga kaibigan na talagang namatay na, tapos meron mga tao na hindi mo naman ganun ka-close, patay na rin. Yung iba naman sobrang close mo, namatay na rin. So di ba, ano ba ang tawag doon? Parang anong klaseng anxiety yung ganun? Hindi naman siguro maiwasan talaga na mag-iisip ka ng ganun siguro, no, pag ganitong edad ka na, kasi syempre, di ba, ako 38 years old na ako.
iniisip ko lang na ano ba, siguro yung mga ano, hindi pa settled yung family mo, hindi mo pa sure kung sakaling baka mamaya hindi natin alam ang mangyayari, no? Kapag bigla tayong mawala, tapos yung mga maiwan nating pamilya, hindi pa sila secure talaga sa buhay, no? Lalo pag alam mo na talagang sa'yo lang talaga ang pag-asa ng mga kinabukasan nila, no? Tapos napanood ko pa yung reels ni Jong Hilario na para siyang umiiyak dahil nagkukwento siya tungkol sa kanyang nararamdaman din about sa buhay-buhay, no? Na parang sinasabi niya na sana wag na lang, yung parang ganoon, para sana wag na lang daw humantong sa kamatayan ang tao. May clip si Jong Hilario na ganyan eh. Tapos may mapapanood ka na mga clip sa Facebook, especially kapag pinapatugtog yung yung Once Upon a Time na kanta. Subukan nyo mga kasoward, i-search nyo sa Facebook, ipatugtugin niyo yung Once Upon a Time, o kaya maghanap kayo ng mga video sa Facebook na parang sinasadula nila yung mga bagay-bagay na involve yung kantang Once Upon a Time, yung Once Upon a Time, yan. Tapos may mga gumagawa ng mga pagsasadula dyan, yung mga makaka-relate ka. Parang ang sakit sa pakiramdam, parang may kirot sa puso pag napakinggan mo yung music na yun. Parang manunumbalik yung mga panahon na parang safe ka pa, yung parang walang sakit, kumbaga puro paglalaro lang yung mga kabataan. Tapos ikukumpara mo ngayon, parang iba na ang buhay ngayon, puro gadgets na, 'di ba? So yun ang naging epekto sa akin sa mga nangyayari ngayon sa paligid ko, na about nga diyan sa mga taong namamatay. Kasi yung mga taong yun, kasi syempre kapitbahay ko nga, mga close ko, meron pa akong mga kamag-anak na namatay. Yung amo ko dati, sobrang close kami, namatay din, 'di ba? Hindi naman pwedeng hindi mo isipin. Hindi mo talaga maiwasan mga kasword na isipin mo rin na paano kaya ako, no? 'Di ba? Hindi mo masasabi kasi yung iba malakas, 'di ba? So siguro hindi ko ma-explain, hindi ko mabigyan ng conclusion kung ano ba yung nararamdaman ko, no? Kung ano bang tawag sa ganito? Alright mga kasword, tapos Anxiety siguro. Ay, nagpagas na pala ako. Tika lang. Ano ginagawa ko? Yun. Right. Hoy, bastos. So dito sa part na to mga kasoward, no, dahil naglagay nga ako ng camera dun sa harap, no, sa manabela para kita din yung itsura ko, hindi ko na mamalayan na yung aking palang GoPro sa helmet ay unti-unti na pala siyang lumuluwag. So kung napapansin niyo dyan, ay medyo natabingi na siya, at mamaya-maya pa konti ay talagang hindi na maganda ang kanyang kuha, no. So masyado na siyang napababa, hindi ko na mamalayan. Buti na lang naglagay ako ng camera na nakaharap sa akin. So marami ang mga clip na masasayang, no? Na yung mga front view sana wala tayong magawa dahil minsan talaga nangyayari talaga yan sa mga vloggers, yung mga ganyang pagkakamali, especially sa mga nag-motovlog. So ayan, no, dito sa area na to ay maulan pa rin, parte na to ng Cavite, lagpas na ng Tansa. So gaya ng sinabi ko kanina, mula sa Kamaynilaan, no, hanggang sa nakarating ako ng Nasugbo dyan, ay talagang puro basa ang kalsada. At yan mga kasoward, so hanggang dito lang ang voice over natin, no. Hindi ko na lang i-voice over pa tong mga susunod pa na mga mangyayari, basta puro biyahe na lang yan. Front cam at saka rear cam, or kung ano man tawag doon. Nag-umpisa ng bumababa ang aking camera, kaya wala na, pwede na kayo mag-out. Basta ang mga susunod na mga clips ay puro na lang mga biyahe, at nagpapahaba lang talaga ako ng vlog.
Kano lobster? Ang aga nyo pala dito? Sige. Ang grabe ang ulan mula Maynila. Sa ating walat kami, hindi na ulan. Pagdating dito na ulan. Sa nabutas kay Louie. Dumaan kami kahapon niya tayo. Usapan nyo daw madaling araw. Malesa. Ang aga nyo pala dito agad-tinda. Ay, linggo ngayon oh. Sige. Ingat, ingat. Oh, dami ng tao dito. Ang aga pa lang. Oh. Wow.
Hoy. Yung kitang nagamit na, di ba? Binigay mo sa akin. Saan ba? Oh, hindi ko alam. Oh, hindi pa nagamit yun. Hindi pa. Hindi pa ako nanakot eh. Okay. Thank you, Lord. Sana gising na si JJ. Alas 8. Alas 8:20. JJ. Bless. Yeah. Gising na pala ang bubuet. Yes. Saan si BBL? Woo! Hindi pa nag-kiss ang papa? Hindi pa nag-kiss? O, yan ang hawak mo. Ha? Pakis mo na, papa. Nago. Ay, grabe! Kiss ako. Kiss ako, papa, gusto kong kiss. Nago. Ay, kiss mo na. Yan. Nago. Sira ulo ka talaga. Sira ulo ka. Nago.